ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid, white rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit. Charm, Fabcon, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang... Martes. So Tuesday po tayo ngayon. It's March 3, 2026. Ang ating winner po mula po dito sa Pasay City. Congratulations kay Fe Merlina Tejano. Fe Merlina Tejano, nanalo ka ng 1,000 pesos at gift pack mula sa MX3. Congratulations! Oras po natin mga kaibigan. Ganap na pong 9 na minuto makalipas po ang alas 3 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon.
DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon sa lahat po natin mga ginigiliw na tagapakinig Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta na po tayo ngayong Happy Tuesday afternoon? Ikatatlo sa buwan ng Marso. It's March 3, 2026 mga kaibigan. Samahan niyo pa rin po inyong lingkod. May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa, tayo po'y una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon at ngayong hapong ito, tutok pa rin po tayo sa mga kaganapan, mga nangyayari po sa gitnang silangan. From time to time, maghahatid po tayo ng mga update. Dahil alam naman natin, sabi nga, maging ang ating pambansang pulisyang Philippine National Police ay naka-heightened alert. Sa gitna po nga ng tensyon dyan po sa gitnang silangan. So, ang ating mga kapulisan naka-heightened alert. At from time to time, meron tayong mga tinatanggap na mga updates mula po sa mga kinukulang ahensya ng ating gobyerno, ang Department of Migrant Workers, ang OWA, Overseas Workers Welfare Administration, at ang ating mga embahada or foreign affairs offices para po sa ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo na yung mga nasa gitna po ng giyera ngayon dyan po sa gitnang silangan. So tutok lamang po tayo. In the meantime, puntahan muna natin ang DOST Pag-asa. Hingi po tayo ng update ng ating pong weather. Kumusta na ba? Tayo ba'y malapit-lapit na sa panahon ng tag-init? Ma'am Grace Castañeda, magandang hapon. Magandang hapon din po, Miss Mia, sa ating mga taga-subaybay. Ngayon nga po magiging mataas yung possibility ng mga pag-ulan sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, or dito po generally sa may silangan ng Mindanao. Dala po ito ng easterlies. While dito naman sa Metro Manila at sa malaking area pa po ng ating bansa, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Posible pa rin po yung mga isolated light rain sa Batanes at Babuyan Islands. Dala ito ng amihan. While dito naman po sa nalalabing bahagi ng ating bansa, possible yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog dala ng easterlies. Ngayon po, wala tayong monitor na bagyo or LPA na maaaring maka-apekto dito sa ating bansa. Yan po muna ang latest dito sa... So wala pa tayo sa tag-init, Ma'am Grace? Wala pa naman. Wala pa naman po, Miss May. Wala pang indikasyon. Yes po. Pero mainit po na. Natin, medyo tumataas na po yung, unti-unti na tumataas yung mga temperature po natin. Oo nga. Medyo tumataas-taas na, kaya ingat-ingat dahil tayo pa nagpapalit na ng temperatura para sa pagpasok ng tag-init. Siguro mga, tama ba, next week or third week ng buwan, Ma'am Grace? Mostly po yung second half po ng March po na generally nagtatapos yung panahon ng amihan natin. Oo. So, kaya yung init ngayon, medyo may ramdam na, paramdam na. Although may mga pag-ulan. Yung mga pag-ulan natin, ito'y mga isolated na lang or amihan pa rin? Yung sa area po ng extreme northern Luzon, sa Batanes, Babuyan Islands, dala po ng amihan yung mga light rains po doon. While dito naman sa Metro Manila, saka sa rest of the country, due to easterlies po na mostly mga biglaan, saka panandali ang pag-ulan lang po. Ayun. Okay, maraming salamat, Ma'am Grace. Maraming salamat din po. Ayan mga kaibigan, ng ating pong kalagayan ng panahon mula po sa DOST Pag-asa. Ayan, si Ma'am Grace Castañeda. Tama ba apelyido ni Miss Grace Castañeda? Ayan, mula sa Pag-asa. Thank you, Ma'am Grace. Ingat-ingat po dahil alam niyo na ang panahon. Talaga naman, lalong-lalo na sa mga katulad kong may allergies. Ayan na tayo. Ingat lang.
Anyway, mga kaibigan, ngayong hapong ito, of course, sabi nga natin tayo po yung magbibigay ng mga updates. So, teka lang kanina naging topic natin sa DCRH Operation Tulong yung ating pong Women's Month. So, ngayon po ay buwan ng mga kababaihan. Ang buwan pala ng mga kababaihan tag-init. Tag-init talaga. Tapos, sabi nga natin, kapag ka po ganyang buwan, di ba, madalas, sabi nga natin hindi, Fire Prevention Month. Oo, Fire Prevention Month. Yan, nag-kick off na yan pagpasok pala ng pero ingat-ingat po tayo. Pero sa mga kababaihan, yan po ay ating buwan. Kaya medyo ipamper natin yung ating mga sarili. Sabi ng MRT, may libreng sakay daw ang MRT 3 sa ating mga kababaihan sa darating na March 8. Yan. At yan ay isinabay na sa selebrasyon ng International Women's Day. Tayo Women's Month. Oo, maganda naman talaga pag buong Although sabi nga kanina ni Doc Emilyn sa Makati Medical Center, dapat everyday pagdating sa health, ayan, dapat araw-araw lagi tayo mag-ingat. So, libre tayo daw sa MRT 3, mga kababaihan, libreng sakay. Magsisimula ng alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga and then alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Sabi yan ni MRT GM Michael Kapati, So, yan po ay bilang suporta sa pagdiriwang po ng pandaigdigang araw ng mga kababaihan. Simpleng pamamaraan yan, ng pagpapakita ng pasasalamat at pagkilala sa mahalagang contribution po natin, tayong bawat kababaihan dito po sa ating lipunang ginagalawan. Ay, thank you naman. Salamat po. Diba? At least merong libre. Siguro later pag-usapan natin ang Department of Tourism, nagsasanay daw ng mga senior citizen para mag-tour guide sa Intramuros, Manila. Aba, parang maganda yan. Maganda opportunity yan, lalo na pagkaya pa naman. Din laking tulong sa mga senior, Anyway, mga kaibigan, standby lang at mamaya po ay makakausap natin, makakwentuhan natin ang ating mga partner, sapagkat ang ating partner nagkaroon po ng turnover ng panibagong vocational classroom para po sa mga mag-aaral ng Philippine National School for the Blind. So yan po ay pinasinayaan ng Rotary Club of Makati McKinley, ang ating mga partner sa pamagitan ng dami natin mga partner 'di ba? So mamaya pag-usapan natin yan and then meron po tayong makakakwentuhan din. Standby lang Iza, Gabriel Standby din at meron tayong good president na makakakwentuhan mamaya mula sa Rotary Club of San Juan West. Saglit lamang po. Oras natin 17 minuto na po makalipas ang alas 3 ng hapon. This time check is brought to you by Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes! Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MBC Milliones. MBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng
1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Millones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, 23 minuto na makalipas ang 3:00 ng hapon. At sa baging ito na ating programa, unahin muna natin yung turnover ng panibagong vocational classroom para po sa mga mag-aaral ng Philippine National School for the Blind. At yan po ay sa pamamagitan ng Rotary Club of Makati McKinley ang ating partner. Alamin natin, nariyan ang ating team operation tulong, si Aiza Gabriel. Aiza? Miss May, tama ka dyan, no? Mabuhay at matulay na araw ang sumalubong sa ating kanina sa Philippine National School for the Blind. Kasabay ng pag-turn over ng Rotary Club of Makati McKinley sa tuwang Rotary International District 3830 at Rotary District 3620 sa pamamagitan ng Rotary Club of Seon San Gokwa. Ang isang global grant project o mas kilala sa tawag na Project Revive. Isang proyektong layong magbigay ng panibagong oportunidad sa ating mga kapatid na visually impaired sa pamamagitan ng pagkakaloob ng isang vocational classroom na magbubukas ng mas malawak na oportunidad para sa mga mag-aaral. Ms. May, nabigyan tayo ng pagkakataon na maikot ang kanilang 3 newly renovated room na mayroong 3 espesyal na track na ino-offer para sa mga senior high school
sa mga senior high school student ng PNSB. Una na riyan ang general audio transcription na magbubukas ng oportunidad para sa mga mag-aaral na nais pumasok sa BPO industry. Digital media and content creation track kung saan mahahasa naman ang creativity at imagination ng mga mag-aaral pagdating sa content creation kung saan nais nilang pumasok sa mundo ng media. At higit sa lahat, Miss Mino, ang tingin ko isa sa pinakakinatutuwa ng mga mag-aaral doon, ang music production room na layong hasain ng talento ng mga mag-aaral pagdating sa pagtugtog ng iba't ibang instrumento at pagkanta. Ang Project Revive ay magagamit ng humigit kumulang 130 mga mag-aaral ng Philippine National School for the Blind, isang malaking bagay lalo na sa paghuhubog ng kanilang talento na makapagpapayabong pa sa natatanging abilidad ng mga ito. Nakasama din natin, Ms. May, kanina ang isa sa mga tagapangatawan ng Rotary International Director mula sa Australia na si Ms. Jenny Prescott, gayon din ng current District Governor ng Rotary International District 3830 na si Mr. Reggie Binolido at ang punong abala sa naturang proyekto, ang kasalukuyang United Chosen President ng Rotary Club of Makati McKinley na si Ms. Bruce Jenson. Ms. May, natapos ang naturang programa sa mga performance pa ng mga mag-aaral mula sa PNSB at nagkaroon din ng pirmahan ng Memorandum of Understanding sa pangunguna ni Attorney Marla Olivia Cibelo Alon na representative mula sa Public Employment and Services Office ng Pasay City. Gayon din syempre ang ating UCP, si UCP Ms. Grace Genson, at ang representative mula sa TESDA, ang Acting District Director ng TESDA Pasay Makati District Office, na si Mr. Mark Angelo and Gervasio. Mula pa rin dito, Ms. Isa, so yung turnover na yan, gano'ng karaming mga kababayan natin na may tawag nito na walang palingin ang beneficiary diyan sa vocational classroom na yan? Miss May, sa kabuuan, ang bilang ng mga mag-aaral na makikinabang sa tatlong special na classroom ngayon sa PNSB ay 130 na mga mag-aaral ng PNSB, Miss May. Oo. Kasi the fact magkaroon sila ng vocational classroom, malaking tulong yan sa kanilang pangkabuhayan, 'di ba? Sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Yes, Miss May. At sabi nga kanina ni Miss Rotary Director na nakasama natin kanina, si Miss Jennifer Scott, di ba ang tawag sa mga kapatid natin na visually impaired ay mga person with disability. Pero ang sabi niya, hindi disability, kung hindi different ability. At sa pagkakataon nito ay mas mapapalawak pa yung abilidad ng mga kapatid natin ng mga visually impaired, na mas mapalawak pa yung kanilang kakayahan at talento na mayroon sila sa pamamagitan din ng handog na proyekto, ang Project Revive ng Rotary Club of Makati McKinley, Miss May. Okay, so good luck sa ating mga partner. Maraming salamat, Iza. Maraming salamat, Miss May. Ito pa rin si Iza Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa ating team Operation Tulong, Iza Gabriel, mula sa ating mga partner sa Rotary Club of Makati McKinley. Ayan, salamat. At merong nakalaan na ganyan pong pagkakataon para sa ating mga visually impaired na mga kababayan. Marami tayong mga listener na ganyan. Shout out sa kanilang lahat, lalong-lalo na yung mga massage therapist. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Sabi nila, lagi po kami nakatutok sa DZRH. Ayan, magandang hapon. Oras po natin, 29 na minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. Babalik tayo at makakausap natin ang United Good President po ng Rotary Club of San Juan West. Walang iba kundi si Good President Emmanuel Cagimbal. Standby lang po. Ang oras na yan ay Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.
forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila.
Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, 36 na minuto makalipas po alas 3 ng hapon. May batiin ko lang yung ating mga partner Rotarians, Governor Lilian Lai de la Cruz, past Governor ng Rotary International District 3810. Hi Gov Lai! Magandang hapon. And of course, Rotary International District 3830 naman, sina Sir Arfel Joseph Austria ng Rotary Club of Muntinlupa Central. Ayan, sina CP Mong Canizares ng Makati Poblacion, pati si Ma'am Medeline. Ayan, Maida, magandang hapon sa inyo. Ang dami actually nila. And of course, Rotary Club of Balati Prime, ever. Yan, past president at lagi-lagi nandyan, Sir Jimmy Ocampo. Ayan, member din namin yan ng Operation Tulong Of course, yung kanyang masisipag na mga presidente o past president, Sir Romel, and of course, Ma'am Kath. Ayan, Rojas. Magandang hapon sa inyo. Lahat-lahat na. Yan, ilan lang yan sa babatiin natin. Dahil ang ating mga partner Rotarians ever talaga, mga partner pagdating sa ating sa ating pag-abot. Of course, ang kanilang mga programa at proyekto. Kaisa po ang DZRH Operation Tulong Governor Gina, of course, Sanchez ng Rotary International District 3800. Ito na po ang club ng Governor Gina. Ang United Good President, tawag sa kanila Rotary Club of San Juan West. Lagi din natin partner. Makakwentuhan natin ngayong hapon si Good President Emmanuel Cagimbal. Hi sir, magandang hapon. Good afternoon. Hi, Miss May. Good afternoon. Ayan, welcome po sa Public Service Hour. Ano ba tatawag sa iyo? Eman? Sir Eman? Eman na lang. Ayun, Sir Eman. Yes, Eman na lang. Haba ng Emmanuel Sa December pa po yun. Joke lang. Sir Eman, unang-una, alam ko meron kayong malaking project na gagawin this time. But nakasama na namin kayo sa mga nakaraan. So tell us muna siguro yung programa ngayon, yung nalalapit na programa. Ako po. Actually ongoing na po yung program namin. So ang pangalan po ng project namin is My Heart Goes to the Little Angels Heart Surgeries. So it's a global grant project na ang sabi nga natin, ang theme natin for this year is Unite for Good. So it's a collaboration project between the Rotary Club of Quezon City International, Rotary Club of Metro Aurora, and the Rotary Club of San Juan West. And we have an international partner, which is the Rotary Club of Yachon, Korea.
So Aha. sila po yung darating ngayong March 6. So magkakaroon kami ng Ayun. appreciation ceremony sa Philippine Heart Center for that. Yung project po na to is we provide surgeries para sa mga bata po, 1 to 10 years old na may congenital heart disease. Oh, So kami po ang nag-provide operasyon sa almost 80 yung target po na Dami. na mga bata na operahan. Oo. Naku, yun ay isang grabe, dugtong buhay yun Sir Eman. Yung inyo pong Yes po. para sa mga batang ito dahil marami tayong mga ganitong problema, di po ba? So paano po ninyo pinili yung pong mga beneficiary na sabi nyo nga about 80 children ang mga pasyente for this global grant? Matagal na rin ng Philippine Heart Center. So hindi lang po ito yung first time namin na gumawa ng ganitong project na may heart surgery. So nag-iibay lang kami ng partners. So actually sa Philippine haba na nung mga pila ng mga bata po na kailangang maoperahan. So usually nanggagaling po yung recommendation sa Philippine Heart Center mismo. So sila po yung nagbibigay sa amin na parang ito, kailangan itong mga batang to ng tulong kasi hindi afford yung operasyon. So sila po yung nagiging priority namin sa operasyon na yun. So yun yung para kung yan ay global grant, so ito ay mga ilang buwan gagawin yung ganitong procedure, Sir Eman? Kasi hindi naman to pwedeng sabay-sabay actually. Opo, nag-start kami nung January, tapos mga nasa 30 na po ata yung na-operahan. So hopefully within the year po, yung 80. So siguro baka by June or July matapos po lahat ng operasyon. Wow. So kung halimbawa itong mga batang ito, kasi alam naman natin napakahirap na sakit para sa isang anak, lalo na kung ikaw ay magulang, congenital heart disease. Kasi karamihan dito, Sir Eman, di ba, kakapanganak pa lang, meron ng congenital heart disease, di ba? Yes po, nakikita ko nga po dun sa iba naming na-operahan para mga baby pa, mga 5 years old, 4 years old. Oo. Na nagsasuffer na sila nung condition sa heart nila. So malaking tulong nga po itong ng Rotary International and the Rotary Foundation to our partners. Oo, kaya natutuwa kami pagka ganyan, Sir Eman, kasi kami dito sa DCRH Operation Tulong, marami din pagkakataon na lumalapit sa amin nanay or parents ng mga batang ipinanganak may congenital heart disease at napakahirap talaga para sa pamilya na maitawid yung lahat ng pangangailangan sa gamot ng bata. Kasi alam naman natin na medyo kumbaga life-threatening di ba? Yung sakit na congenital heart disease. Kaya kung may mga katulad po ninyo, katulad niyan, Global Grant ay ang laki pong tulong sa pamilya po ng mga pasyente. Yung inyo pong nagawa or gagawin pa rin para po sa kanila. Ayan, so yung mga ganyan, kasi pag halimbawa ganito, nagkakasama-sama tayo yung tulong, lalo na pagka Global Grant, alam natin na napakamahal po niyan, kasi isang pasyente lang, magkano ang ginagastos ng Rotary International Foundation? Yes po. Opo, kaya na malaking tulong po na nabigyan nga po tayo ng grant para dito sa project po na to. Ayun. So, good luck pa rin dyan para sa grant na yan. Ngayon, tell us about dun sa mga naging programa ninyo. Dami ko nakikita dito Ito yung mga bata. Ito din ba, sila din ba yan na binigyan ninyo ng regalo yata last December? Opo, iba pa po yun. Kasi nung December, parang from September to December, nagkaroon kami ng feeding program sa Caloocan. And then yun nga po, mga din po yun, mga PWD na mga bata rin. And yun, para nagkaroon kami ng mini Christmas party during December para nagbigay kami ng mga laruan, tapos nagpakain, para at least makapagbigay ng saya dito sa mga bata. And actually, priority namin for this year, yung sa Rotary year natin na Unite for Good. Isa po sa may isang is magpatayo ng classroom sa mga Aita community natin sa Nabuklod, Zambales. And malaking tulong ginawa ng United Architects of the Philippines, Engineers Without Borders Philippines at ng Yellow Boat of Hope Foundation. So nagsama-sama po kami para
pagpapatayo po ng classroom kasi kulang na po yung classroom nila doon sa Nabuklod, Zambales para doon sa mga estudyante, almost 600 yung students and nag-share na sila doon sa classroom. And yun po, malaking tulong ng United Artists of the Philippines, Diliman, para po makapagpatayo kami ng classroom. Ongoing po ngayon yung pagpapatayo namin. Wow. Hopefully by the start of this year, magamit na po yung bagong classroom na pinapatayo po namin. Yan po yung sa Nabuklod Integrated School, tama ba? Sa Florida Blanca, Pampanga? Nabuklod Integrated School. So nagpatayo po kami ng isang classroom doon para kasi nga kulang na. Nag-share na sila ng classroom, yung isang grade. Meron din kayong programa doon po sa Kalayaan, Laguna. I think nakita ko rin dyan. Para sa mga estudyante din po. Tapos po namin last year. Actually, yung sa community po dun sa barangay Bai sa Laguna, wala po kasi silang access sa tubig. So, ang partner naman po namin doon is Sister Club, the Rotary Club of Santa Cruz. And sa tulong din po ng Engineers Without Borders at saka ng aming partner, international partner, Rotary Club of Pleasanton sa US, nakapagpatayo po kami ng water filter station na solar-powered. And yun po, at least ngayon meron na silang access sa malinis na tubig sa community po nila. Alam mo yun po, yan yung kagandahan Sir Eman, sa mga Rotarian, yung mga programa at proyekto ninyo, talagang laking tulong, lalo na kapag pinag-usapan natin mga kabataan, mga estudyante, lalo na sa school, doon sa mga lugar na alam naman natin, lalo na, saan nga po yung isang lugar? Diyan yan sa sa Kalayaan, tama? Barangay San Antonio, Kalayaan, Laguna. Nakikita namin even other partners, Rotarians, Rotary clubs. May kanya-kanya talagang adopted community kung saan doon yung mga programa ay naibababa at ang laking tulong. Lalo na yung mga anong tawag niyan? Yung mga hand wash, anong tawag niyan? I mean, ang mga pinalalagay ninyo ng mga faucet, di ba? Daming ganyan So, mga programa nakakatuwa. So, isang malaking tulong yan pagdating dun sa meron nga tayong nakikita dun sa mga liblib na lugar na probinsya. Hindi pa man malayo sa Metro Manila like sa lalawigan ng Rizal. Nakikita natin sa inyo, sakop nyo yun, that's District 3800. Nakikita natin na wala silang supply ng tubig, para dun sa mga estudyante, kailangan nila yung mga faucet na yan and even comfort rooms, nakita natin din dun sa mga other partner Rotarians natin. Kaya ang galing, para po dyan. So yan ay sisimulan pa lang o na-turn over na? Na-turn over na po namin noong I think July last year or August last year po. Ginagamit na po nila. Tapos nung tuwa na meron na silang naiinom na malinis na tubig dun sa community. Ayun, naku, galing. Tapos may isa din yata sa Rotary Year program mo or project ay sports para din sa mga mag-aaral. Saan ito? Actually, yung yung nakita yung picture doon is po siya, sports fest ng buong district po ng Rotary Club. So it's within district naman na pinopromote natin yung sports, even esports, kasi actually parang second place ata kami doon sa Mobile Legends. Parang it promotes camaraderie ng the Rotary clubs ng district at saka yun, sa healthy competition. And para additional, actually nung nag-Rotary ako, parang yun, at bukod po doon sa nakakatulong ka sa mga kapwa mo through the communities, and parang nakaka-earn ka din ng mga bagong kaibigan, bagong kakilala through other Rotary clubs. And itong sports fest na ginawa ng district is a good way para magkakilakilan yung mga Rotarians. And at the same time, doon din kayo nakakapag-collaborate. Mag-join tayo para sa project. Wow. Sa mas malaking impact. Oo. Kasi mas madami tayong Kasi di ba, more than 100 clubs kayo ng District 3800. Dami nun Ayun. Oo. Tsaka napakabata ng Sir Eman Sa bagay ngayon, mga bata, mga presidente, karamihan. Di ba? Nakakatuwa yung mga programa mo. So, signature projects mo itong mga to, itong ating mga nakikita. Opo, yung sa heart operation yung matagal na po namin ginagawa sa San Juan West. Yung Tuloy-tuloy. this year na ang tawag
high impact project is the building of the classroom. Yun yung aking parang advocacy is about education po kasi for this year. Sa bagay, yung pagtulong natin sa mga mag-aaral natin, lalo na sa mga public school, naku, ang laki talaga, ang laking impact noon na Sir Eman. Alam naman natin na ang kakulangan talaga ng mga classrooms, lalong-lalo na yung mga basic, di ba, facilities para sa kanila. Ay, naku, talaga naman. Siguro, ang dapat na lang gawin doon ng mga tawag nito, ng mga schools, ingatan, no? At i-sustain, di ba? Para sa mga mag-aaral din naman nila. Any other project and the program, Sir Eman? Kasi ano na tayo, March na, no? Malapit-lapit na pala matapos ang inyong Rotary year, no? Tapos na, and hopefully makakompleto na namin yung mga projects namin. Pero yun po, kung meron po kayong gustong ilapit din na community, yun, may mga, at least meron pa tayong time bago matapos yung termino, at least pwede pa nating ihapon. Oo, tama. Kasi hanggang June. Oo. 26 po. Oo, puro nga pala reporting na kayo. Club pero President. kasi ang Rotary clubs kasi tuloy-tuloy lang naman yan, nagpapalit ng ng leadership. Pero ang mga programa at proyekto ay of course nandyan yan, no? Mga talaga namang mga high impactful projects and programs. So siguro pagka po merong mga gusto pong lumapit sa inyo ng mga programa, kasi ang gaganda ng programs ninyo. Meron pa kayong Paradise Farm Community School, tama ba? Yun po yung aming in-up na for the feeding program dun sa mga bata noong September to December. Ayan. Ayun. Okay, pati yung mga feeding program dun sa mga bata at nandyan sa inyong lugar sa lalawigan po ng Rizal, tama po ba? Or Bulacan? I think that's Bulacan. Of ang feeding program din po kami doon. So meron kaming inoobserbahan na 20 na malnourished or severely malnourished na mga bata sa Angat. So matatapos po yun ngayong March. Hopefully pagbalik namin doon malulusog na yung mga 20 na bata. Wow. Nasa feeding program. Oo nga. Ayan, yan yung mga indigent talaga, no? And at lalo na pag meron kayong mga IPs, mga indigenous people, talagang impactful yun. Ayun. So Sir Eman, baka meron kang gustong pasalamatan, go ahead, para sa lalong-lalo na yung Global Grant Project. Sige po, go ahead. Ayan. So maraming salamat sa mga naging partner po namin sa Rotary Club of San Juan West. Siyempre sa aming District Governor na full support sa aming mga program, si Governor Gina Sanchez. And sa mga members po ng Rotary Club of San Juan West, siyempre hindi matatapos yung term ko, hindi magiging successful yung mga projects namin kung wala yung mga members namin na full support sa aming ginagawang projects. And marami din kaming mga partners din na mga companies who provided us funding para sa aming mga programs, and sa mga partners namin na like sa United Architects of the Philippines Diliman, Yellow Boat of Hope Foundation, at saka Engineers Without Borders Philippines, na lagi namin kasama, na nagde-dedicate ng kanilang oras, ng kanilang mga services para sa mga program ng Rotary. So kahit hindi sila Rotarian, very much willing sila to provide their resources and their talents sa mga projects ng Rotary. Yun po. And syempre, Miss May, maraming salamat sa DCRH para sa pagbibigay sa amin ng ganitong opportunity na ipakita sa mundo, sa Pilipinas, na yung ginagawa ng Rotary, and ma-share and makapag-inspire sana ng mas madaming tumulong pa. Kasi sabi ko nga, bilang nung napasali ako sa Rotary, doon ako nakita na kahit diba, parang Laguna lang yan, Rizal lang yan, pero walang tubig, walang kuryente, walang maayos na silid-aralan, na dito pa lang sa ating mga community na malapit, marami na tayong matutulungan. So yun po, maraming salamat sa DCRH na makapag-inspire nga tayo ng mga mas madaming tumulong pa sa mga kababayan natin. Ayan. Maraming salamat Sir Eman sa partnership. Thank you very much. At nandito lang naman ang Operation Tulong Kaisa po ninyo, na bumababa at mga programa at proyekto ninyo para sa ating mga kababayan. Thank you so much. Ayan mga kaibigan, magandang hapon. Ayan, Sir Emmanuel Cagimbal, si Sir Eman, ang Unite for Good President ng Rotary Club of San Juan West. Ayan, maraming salamat. Standby lang po oras natin.
Meron na lamang tayong 6 na minuto at tayo po ay 4:00 na ng hapon. DZRH number. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing Linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pilipinas, oras natin. Meron na lamang tayong 3 minuto. 4:00 na ng hapon. Malakas na makinig maigi dahil mamimigay na muli kami ng MX3. Itodo ang pakikinig sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online dahil kapag malakasan kang nakikinig sa DZRH, malakas rin ang chance na manalo ng 1,000 pesos at MX3. Sa Malakas promo kasama ang MX3. Abangan ang aming Malakas team sa inyong mga lugar. Malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Punta na tayo sa Park Avenue, Pasay City. Lapit lang pala eh. RH27 Noche Kakas. Mukhang meron na tayong panalo. Meron nang naaktuhan ng ating Malakas sa panalo promo kasama ang MX3 Noche. Magandang hapon.
Magandang hapon, Miss May. Eto, naaktuhan natin habang tayo ay kumanan dito sa may Park Avenue. Ito yung Libertad Street na yan. Tapos pag kumanan ka dito, Park Avenue, bago dumating ng Pasay City Public Market. Tapos napansin natin si ate kanina habang nandito, busy kanina, hawak-hawak yung kanyang cellphone. Yun pala ang pinapanood DCRH yan dito sa kanyang cellphone. Kaya pa, ano pangalan mo ate? Ano pangalan? Yan, live tayo sa DCRH Worldwide kasi makikita ka, mapapanood ka ng iyong mga kamag-anak. Ano pangalan nila? Eden Agustin po. Ayan, matagal ka na bang nakikinig ng DCRH? Opo, kasi po yung mga kamag-anakan po, DCRH po talaga yun sila sa province po namin. Kaya yan po yung pinapakinggan doon, lalo na matatanda, mahilig ko sa drama. Gabi ng Lakim ba yun? Gabi ng Lakim. Hindi ka ba natatakot? Hindi po. Ayan. Yung kausap natin, sino yan? Sino? Si Mama Ivy dauhan. Ay, maybe, Kilala. Kasi dati pala ito doon sa may Star City doon. Pero dahil nung meron siyang tindahan dito, actually, hindi ko pa nasa sidewalk clearing dito. Hindi naman, sir. Nasa taas naman po kasi siya eh. Ah. Saka hindi po siya gaanong daanan ng mga clearing operation. Bakit? Saka lang yon sa mga highway. Sa highway lang. Kasi ito po secondary road station. Sige, may mga customer ka na kaagad doon. Dami na. Dahil dyan, hindi ka naman lalo pang abalahin. Meron ka na kaagad na 1,000 pesos. Yan. Sige po. Okay. At yun natin, sayaw ka naman. Isayaw mo yan. Yung ating intern na Miss May. Yung ating MX3 package yan. Nahiya. Nakatulong sa'yo yan, lalong-lalo na, mainit yung panahon. Inumin mo lang yan. Yan ang nagpapalakas sa atin. Yan, at syempre, pasok, kapatid! Yan, galing. Ganon, diba? Yung susunod pa natin, yun, yung payong, di ba? Yan, yung payong. Natin. Malapit na yung tag-ulan, mainit ngayon. Para sa mga anak ko. Thank you po. Maraming salamat. Siyempre, mahal na mahal nyo ang DCRH. Binabalik lang din namin yung pagmamahal nyo sa amin. Okay? Maraming salamat. Thank you. Okay. Para naman sa mga gustong manalo ng 1,000 pesos, manatiling nakatutok sa DCRH. Malay nyo naman, kayo ang susunod na winner. Maswerte sa aming DCRH malakas. Asan na yung mga model mo? Asan na? Sabay-sabay. Sabi ni May. Sayaw. Isang bagsak. Sumama. Anong pangalan ng mga intern mo? Anong pangalan? Dali. Anong pangalan? Natanong ni May, ano pangalan mo raw? Giselle po. Ikaw? Aira po. Taga Muntinlupa. Ganon. Oo. Wala sa pamantasan ng Muntinlupa, tama? Ayan. Sa PL Mon. Okay, maraming salamat. Kaway naman yan. Yan, pakita natin yung mga fans din natin ng Miss May. Siyempre, maraming salamat. Dito sa Pasay. Okay, ako naman si RH27 at sikakas para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa ating kasamang RH27 Noche Kakas at ang ating buong team. DZRH para sa ating Malakas at Panalo promo kasama ang MX3. Pansamantala po tayo magpapaalam sa pangalan ng buong pwersa ng DZRH News Center, DZRH Operation Tulong. Maraming salamat. Ayan kay Aiza Gabriel. Ayan, maraming salamat kay nandiyan si Don Carlos Pagtas. Si DC to At syempre si Billy Ray. Ikaw na ba Billy Ray paghapon? Si Billy Ray Domingo. RHTV, thank you. Ako naman may binauhan para pa rin sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, Mayor Lacaydeo Macalma at Miss Thea Petro Corpus sa programang DZRH Break Time. Oras po natin, 3 minuto makalipas po ang 4:00 ng hapon. This time check is brought. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo. Tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. How you spell
Even your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride